Katatapos pa lang ng malakas na ulan, kaya basang-basa pa ang paligid. Pumapatak pa ang tubig mula sa mga sanga ng puno. Kasi sikat pa lang ng araw, kaya abala ang lahat sa kanya-kanyang trabaho. Yung iba, nagmamadali para umabot sa tren o sa bus. Samantalang yung iba, bumibili ng pagkain para sa almusal. At ang isa sa mga taong yon ay si Daniel na nagmamadali na sa paglalakad dahil late na sa trabaho. Nakasuot lang siya ng lumang damit at sapatos. Pero sa kabila nun, komportable naman siya sa kanyang pakiramdam. Noon pa man, talagang hindi niya ugali ang magreklamo sa mga bagay-bagay. Kontento na siya kung anong biyaya ang natatanggap. Sa edad na 20, marami nang naranasan si Daniel na marahil ay nagpatatag na sa kanyang pagkatao. 10 taong gulang pa lamang siya noong dalhin siya sa bahay ampunan. Hindi naging madali ang buhay niya roon dahil sa palagiang pag-aaway ng mga bata. Walang sapat na budget ang ampunan kaya madalas kulang ang kanilang pagkain at mga gamit. Doon niya natutunang maging matapang at matatag para maprotektahan ng sarili. Isa lamang naman ang pangarap ni Daniel at yon ay ang maging isang doktor. Sinikap niyang mag-aral ng mabuti dahil alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang ibang maaasahan kundi siya lang. Noong lisanin niya ang bahay ampunan, nag-apply siya ng iba't ibang scholarship para makapag-enroll sa nursing school. Dahil nasa 4th year college na ay napagpasyahan niyang magtrabaho muna upang masuportahan ang kanyang mga gastusin. Natanggap naman siya bilang caregiver sa isang ospital. At ngayon nga, naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Malamig at kumakalam na rin ang kanyang tiyan pero hindi niya alintana iyon dahil sa pagmamadali. Tulad ng palaging nangyayari, wala na siyang oras para kumain. Mas gusto niyang itulog na lamang iyon kaysa magluto. Isa pa, meron din namang libreng pagkain sa ospital. Sa araw ding iyon, dala-dala ni Daniel ang isang modelo ng eroplano. Ang laruang iyon ay ibinigay pa ng kanyang ama noong siya'y 6 na taong gulang pa lamang. Regalo iyon sa birthday niya kaya talagang iniingatan niyang mabuti. Pero ngayon, hindi siya nanghihinayang na ipamigay ang laruang iyon, lalo na't kailangan niyang palakasin ang loob ni Ronald, ang bago niyang kaibigan at pasyente sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ilang linggo pa lamang ang nakakaraan mula nang sila'y magkakilala. Isinugod ang lalaki na nasa 58 taong gulang na sa ospital dahil na-stroke ito. Nahihirapang tumayo at makapaglakad. Lagi na lamang itong naka-wheelchair. Mula noon, si Daniel na ang nag-asikaso rito. Hindi man magkwento ang lalaki, alam niyang malungkot at nawawalan ito ng pag-asang mabuhay. Minsan, sinasamahan ito ng anak na lalaki sa pagpapacheck up o kaya ng manugang at minsan naman kasama rin ang apo nito na binatilyo na din. Pagdating sa ospital, agad iniiwan ng mga ito si Ronald na akala mong sila ang pinakaabalang tao sa mundo. May mga pagkakataon din na sinusundo ito ng ilang kamag-anak pagkatapos ng check-up. Dahil maraming pasyente sa ospital, madalas ay mayroong pila na inaabot ng mahigit kalahating oras. At kung swertehin naman, nauuna si Ronald dahil sa kondisyon nito. Kapag maagang natatapos ang kanyang check-up, matyaga lang siyang naghihintay sa koridor. Nalulungkot si Daniel para sa lalaki. Lalo na't napapansin niya na habang tumatagal, wala nang kamag-anak ang kumakausap rito. Kung ihahatid at susunduin man ito, bakas ang iritasyon sa mukha ng kasama. Na para bang napag-utusan lamang ito na gawin ang responsibilidad na iyon. Sa palagay ni Daniel, kung susubukan niyang kausapin o pasayahin si Ronald ay siguradong maiibsan ang kalungkutan nito. Ngunit ni minsan, hindi niya ito nakitang ngumiti. Base sa kondisyon ng pasyente, nung ma-stroke na ito ay naglabasan pa ang ibang mga sakit. Lalo pang mapapadali ang buhay niya kung hindi nito tutulungan ang sarili na makarecover. Sa ganitong sitwasyon, sana dapat ang mga malalapit na kamag-anak ang dapat na nagbibigay ng pag-asa at kasiyahan. Dahil kung tutuusin, sa ganoong edad at ganoong sitwasyon, bilang na lamang ang oras ni Ronald sa mundo. Sana'y maging masaya siya hanggang sa mga huling oras niya. Pero sa halip na gano'n ang mangyari, parang ipinapanalangin pa ng mga ito na mamatay na lang siya kaagad. Nitong mga nakarang araw, lalo lamang lumalala ang kondisyon ng matandang pasyente.
Hindi rin maitago ng mga kamag-anak nito ang tuwa at galak sa kanilang nalaman. Matapos noon, ipinakonfine na siya sa ospital at iniwan na sa pangangalaga ng nurse at doktor. Si Daniel na din ang nagpresentang ma-assign kay Ronald. Gusto niyang mas makilala pa ito. Paunti-unti, naging malambot ang puso ng pasyente at natuto itong magkwento. Sinasagot niya ang mga tanong ni Daniel at nakikipag-usap na rin ng tungkol sa kung ano-anong bagay. Minsan, ngumingiti na rin ito. Pagdating ni Daniel sa ospital, nagpalit na siya kaagad ng damit bago tinungo ang kwarto ni Ronald. "Magandang umaga po, Lolo. May regalo nga po pala ako sa inyo." Nakangiting sabi ni Daniel. Binuksan niya agad ang isang maliit na kahon. Napangiti siya nang makitang excited na rin ang matanda. Kahit mahal na mahal niyang laruang iyon, kung kapalit naman ang ngiti ng pasyente ay okay lang sa kanya. Matagal nilang pinag-usapan ang tungkol sa modelo ng eroplanong iyon at kung papaano iyon binuo ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Kinahapunan, nang matapos ang duty ni Daniel, muli siyang sumilip sa kwarto ni Ronald at mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya itong nakaupo sa wheelchair habang nakatanaw sa labas ng bintana. "Sir, masama po ba ang pakiramdam ninyo? Gusto niyo bang magpaturok ng painkiller?" "Hindi na, iho. Salamat. Wala naman akong masyadong masakit sa katawan maliban sa aking kalooban. Pwede nyo naman pong ikwento sa akin kung ano man yung bumabagabag sa inyo." Puno ng pag-aalalang sabi ni Daniel. "Alam mo ba, iho, kung ano ang pinakagusto ko rito sa mundo nung malakas pa ang pangangatawan ko?" Tanong ng matanda habang nakatingin pa rin sa labas. Umiling-iling naman si Daniel bago naupo sa tabi nito na para bang ipinapahiwatig na handa na siyang makinig. Sa puntong iyon, nagsimula ng magkwento si Ronald. "Meron akong maayos na trabaho. Mataas ang posisyon sa kumpanya at madalas, hating gabi na akong umuwi ng bahay. Pagod at wala ng lakas. Lahat ng gusto ng pamilya ko ibinigay ko. Yung tipong wala na silang poproblemahin. Lahat ng mamahaling gamit, bag, sapatos, bakasyon sa iba't ibang mga bansa, ipinaranas ko sa kanila. Ang anak kong lalaki sa prestihiyosong universidad sa abroad nag-aral. Habang yung anak kong babae naman, hindi man nag-aral sa ibang bansa pero hindi rin naman ako nagkulang. Sa prestihiyosong universidad din nag-aral at sunod rin sa luho. Ang asawa ko ganoon din. Mula nang maikasal kami, ni isang beses sa buhay niya, hindi niya naranasang maghanap buhay. Habang nagtatrabaho ako, panay ang pagpapaganda niya. Shopping dito, shopping doon. Noong magsipag-asawa ng aking mga anak, tinulungan ko silang makapamuhay ng maayos. Binilhan ko sila ng bahay. Subalit, dahil na rin siguro sa aking pagod at hindi balancing lifestyle, na-stroke ako. Dahilan para mawalan ako ng kapasidad na makapaglakad o tumayo man lang. Dahil sa nangyari, napilitan akong huminto sa pagtatrabaho. Mula sa dating minamahal na asawa at huwarang ama, naging isa na lamang akong pabigat. Yung asawa ko, pinabayaan ako. Doon niya ako pinatira sa bahay ng aking anak dahil mas malapit daw dito sa ospital. Doon pa rin siya nakatira sa malaking bahay. Maayos ang buhay at patuloy sa mga nakasanayan niyang gawin. Doon ko napagtanto na hindi pala talaga ako mahal ng pamilya ko. Siguro naman, napapansin mo rin kung paano nila ako tingnan. Para bang nandidiri sila sa akin at napipilitan lang. Wala nang may kailangan sa akin. Naluluhang sabi ni Ronald. Para akong isang hari na pinagtaksilan at trinaidor ng mga taong pinagkatiwalaan ko ng sobra. Dugtong pa nito. Pero hindi na yun importante ngayon. Gusto ko lang din sabihin sa'yo ang tungkol sa pangarap ko. Pangarap na baka hindi na matutupad. Noon, kapag pagod na talaga ako sa trabaho at sa demanding kong pamilya, pupunta ako sa bowling club kung saan ako nakakapag-relax at nakakapaglaro ng aking paborito. Talaga po? Mahilig kayo sa bowling? Nanlalaking mga matang tanong naman ni Daniel. Oo, yun ang paborito ko. Kapag nagbo-bowling ako, parang nababawasan ang aking mga problema at sama ng loob. Kaya nga minsan, kahit sa pagtulog, napapanaginipan ko na naglalaro pa rin ako.
Ilang oras ang lumipas, nagkukwentuhan pa rin ang dalawa. Nang lumabas si Daniel sa silid nito, kinausap niya ang head nurse at nagpaalam kung pwede ba siyang mag-duty sa gabing iyon. Nagulat naman ang head nurse lalo na nang marinig kung ano ang plano ni Daniel. "Seryoso ka ba dyan? Pero sige, tutulungan kita." Matapos nun, naglakad si Daniel sa hallway. Kumausap pa siya ng ibang nurse at mga pasyente na willing tumulong. At nang maihanda na ang lahat, pati ang dekorasyon at ilang mga kakailanganing gamit, muli siyang pumasok sa silid ni Ronald. "Pwede po bang bumangon muna kayo sandali? May sorpresa ako para sa inyo." Abot ang ngiti na sabi niya rito. Tinulungan niya itong maupo sa wheelchair bago dinala sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Ronald nang makita ang koridor kung saan nakatayo ang mga nurse at pasyente. Sa dulo ng koridor, may mga bote na may lamang tubig na animoy bowling pins. Maya-maya pa, iniabot niya ang ilang bola kay Ronald. "Daniel, anong ibig sabihin nito?" "Dito po, pwede kayong mag-bowling. Improvise nga lang pero may mga makakalaro kayo." Si Daniel ang tagatulak ng wheelchair sa tuwing magkahagis ng bola si Ronald. Nag-enjoy rin ng ilang pasyente at nurse sa larong iyon kahit papaano. Makalipas ang halos isang oras, natapos na rin sila sa paglalaro. Habang itinutulak ni Daniel ang wheelchair ni Ronald pabalik sa kwarto ay abot tenga ang ngiti nito. Marahil ay noon lamang siya ulit nakaramdam ng ganoong kasiyahan. Nang sumunod na araw, pagbalik ni Daniel para mag-duty ay nagulat siya nang malaman na umalis na ito. Napagpasyahan raw nitong ma-discharge nang hindi nalalaman ng pamilya. Siya nga pala Daniel, pinapasabi ni Sir Ronald na maraming salamat daw. Wika pa ng isang nurse. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Nakagraduate na sa kolehiyo si Daniel, nakapagtrabaho siya sa parehong ospital kung saan dati siyang nagpa-part-time job. Puspusa na ang kanyang paghahanda at pag-iipon para makapag-enroll sa medical university. Gusto niyang matupad ang pangarap niyang maging isang doktor. Sa tuwing napapatingin siya sa koridor, naaalala niya ang dating pasyente na si Ronald. Naging magkaibigan sila pero mula nang umalis ito sa ospital, hindi na sila nagkita pa. Isang araw, napagpasyahan ni Daniel na mag-day off muna para makapaglinis ng bahay. Maalikabok na sa loob, kaya kinakailangan niyang palitan ang mga kortina. Nang bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na katok. Pagbukas niya ng pinto ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na mukha. Yon ay walang iba kundi si Ronald. Nakatayo na ito at gumanda na rin ang pangangatawan. Mukhang nakarecover na ito mula sa pagka-stroke. "Pasok po kayo, sir," nakangiting sabi niya rito. Pumasok naman ang lalaki at naupo sa sofa. May dala rin itong malaking bag na kulay itim. "Pasensya ka na Daniel, ngayon lang ako nakabisita. Nais ko lang ipaalam sa'yo na mula nung gabing naglaro tayo ng bowling kasama ang ibang pasyente, parang natauhan ako. Nagkaroon ako ng pag-asa na lumaban sa buhay. Napagtanto ko na hindi ako dapat sumuko. Bago ako umalis sa ospital, kumuha ako ng private nurse na pwedeng mag-alaga sa akin. Mabuti na lang at may nakuha ako kaagad. Matapos noon, nagpahatid ako sa taxi papunta dun sa rest house ko. Yung asawa ko nasa bahay pero may kabit pala na mas bata kaya walang pakialam sa akin. Kahit masakit, tumawag ako sa aking abogado para mag-file ng annulment. Nais kong paghatian na lahat ng ari-arian na mayroon kami. Dahil nga may kabit ang asawa ko, marami akong ebidensya. Maliit na lang ang bahagi na napunta sa kanya. Habang ongoing ang aming annulment, umalis muna ako at pumunta sa Amerika para doon magpagamot. Naging mabilis ang recovery ko doon. At heto nga, makalipas ang 6 na buwan, bumalik na sa dati ang aking pangangatawan. Maraming salamat sa iyo Daniel dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Dahil sa iyo, napagtanto ko na masarap mabuhay. Marami pa akong nais gawin at isa na ron ang tulungan ng mga nangangailangan. Ano naman po ang sabi ng inyong mga anak ngayong malakas na ulit kayo? Tanong naman ni Daniel. Tumawa ng malakas si Ronald. Alam mo,
Pinaghahatian na pala nila ang mga maiiwan kong ari-arian kung sakali. Akala nila mamamatay na talaga ako. Pero nagulat sila nang malamang wala ako sa ospital. Hindi nila alam kung nasaan ako. At inisip pa nga nila na nagpakamatay na ako. Ngayong nalaman nilang malakas na ako, para silang maamong tupa na laging nangungumusta at tinatanong kung anong gusto ko. Pero dahil sa dami ng nangyari, alam ko na sa huli, pababayaan rin naman nila ako. Siguro naman, sapat ng lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. Pinag-aral ko sila, binigyan ng bahay at pera. Mahal ko pa rin naman sila, pero gusto kong matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Matapos sabihin ng mga salitang iyon, iniabot ni Ronald ang isang malaking bag kay Daniel. Tanggapin mo ito bilang pasasalamat ko sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit sinikap kong lumaban sa buhay. Kinuha naman iyon ni Daniel at binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Kinuyumos niya pa ang mga mata upang masiguro na totoo ang lahat ng iyon at hindi isang panaginip. Puno ng pera ang bag at nakabandel pa ang mga iyon. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito karaming pera. Mahina niyang sabi. Para sa'yo lahat yan, Daniel. Alam kong pangarap mong maging isang doktor, kaya gamitin mo ang perang yan para tuparin ang pangarap mo. Niyakap niya ng mahigpit ang matandang lalaki sa sobrang saya. Maraming salamat po sa lahat. Wala yun. Alam kong mabuti ang iyong kalooban, Daniel. Huwag kang mag-alala. Tutulong rin ako sa mga pasyente sa ospital. Magdodonate ako ng pera pambili ng mga makabagong gamit para mas mapabilis ang recovery ng mga pasyente. Mula sa araw na yon, naging magkaibigan si Daniel at Ronald. Parang magtatay na rin ang turing nila sa isa't isa. Lagi silang magkausap at sa tuwing day off ni Daniel, naglalaro sila ng bowling. Isang bagay na nagpapasaya sa kanila.